Love Serye TV. Magandang araw. Minsan talagang mapagbiro ang tadhana. Katulad na lamang ng ating kwento ngayong araw. Walang ibang gusto si Zack kundi ang maibalik ang pagmamahal ng asawa nito. Ngunit handa nga ba siyang malaman ng katotohanan na bubulaga sa kanya tungkol sa kanyang asawa? Tunghayan natin ang unang bahagi ng ating kwentong pinamagatang Billionaire's Cold-Hearted Wife. Pagpasok ko pa lamang sa restaurant, agad nakuha ng napakapamilyar na mukha ang atensyon ko. Pakiramdam ko ay bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto ko siyang lapitan, yakapin at hagkan. Pero hindi naman kasi ganoon kasimple at kadaling gawin iyon. Wife, I uttered. Sapat lang ang tinig ko sa aking pandinig. Pinagsawa ko ang aking mga mata sa kanya. At sa isang iglap, animo ay napako ako sa kinatatayuan ko. Labis akong kinain ng matinding pananabik. Tama nga ang ibinigay na impormasyon ng private investigator. Nandito nga siya. Dito sa lugar na hindi ko inaasahan. Nakatayo siya malapit sa counter. Bahagya siyang nakayuko at may hawak na papel. She's wearing a red blouse tucked in with a black skirt. There is a small rectangular nameplate pinned on the upper left part of her blouse. She looks decent. She's not as daring as before, but she's still sexy in my eyes. Hindi naman siya baduy tingnan ngayon. Sakto lang. Tama lang since nasa trabaho naman siya. Nakita ko siyang bahagyang umiti habang kausap ang isang waitress. Parang sumikdo ang puso ko sa ngiti niyang iyon. Kasabay ng pagngiti ng labi niya ay ang pagkislap ng kanyang mga mata. Bilugan ang mga mata niyang may malantik na pilik. Her eyes were shouting innocence, contrary of her real personality. May katangusan ang ilong nito. Makinis ang mukha niya at makipot ang labi niya. Katulad pa rin siya ng dati. The only difference is, she looks simpler today. Mister, kung wala kang planong pumasok, huwag kang haharang-harang sa daan. Mataray na wika ng babae mula sa aking likuran. Agad akong napalingon sa kanya. Isang babae ang nakatayo sa likuran ko. Nakapusod ng kanyang buhok at may suot na salamin. Nakalipstick din ito ng matingkad na pula na bumagay sa kulay niyang sakto lang ang kaputian. Sa tansya ko, nasa mid-20s ang edad niya. Natigilan ako sa pagsuri sa kanya nang umarko ang kilay nito. Lalo tuloy siyang nagmukhang masungit pero hindi ako nagpatinag. Sinamaan ko siya ng tingin bago ako naglakad patungo sa isang bakanting mesa. Nang muli kong ibalik ang tingin ko sa kinatatayuan ng aking asawa, nakatalikod na ito at naglalakad papasok sa isang pintuan. Kung pwede ko lang siyang habulin, kanina ko pa sana ginawa. Pero ayoko namang gumawa ng eksena. 4 years have passed since she left me. But after all what she did, I still love her. I want her back. I badly want her back. I wanna fix our marriage. Martir ba? Niloko niya ako. Nabuntis siya ng ibang lalaki. Iniwan niya ako tapos, etong gago, mahal na mahal pa rin siya. Nakakabwisit ba ang katangahan ko? Go on, judge me. Kahit buong mundo pa ang manghusga sa akin. Hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Kahit gaano pa kabigat ang kasalanan niya, buong puso ko pa rin siyang tatanggapin. Dahil kung totoong nagmamahal ka, napakahirap magalit at napakadali lamang ang magpatawad. Napabuntong hininga na lang ako. Ang tanong, after 4 years, may maaayos pa ba ako? O umaasa na lang ako sa wala? Kung ano man sa dalawa ang mahalaga sa ngayon, makausap ko siya. After all, I am the legal husband. If we can't fix our marriage anymore, then at least, we can have a closure. Closure. Yun nga siguro ang kailangan ko. Nag-order lang ako ng nag-order ng pagkain na halos hindi ko naman nagalaw. Since hapon na rin naman, napagdesisyonan ko nang hintayin na lamang siya. Isinabay ko na rin ang pagbabasa ng mga email sa aking cellphone para hindi ako mabagot.
Mahigit 2 oras rin bago bumukas ang pinto ang pinasukan niya kanina. Na makita kong siya ang lumabas mula sa pinto. Otomatiko akong napatayo at ibinulsa yung cellphone ko. Nakita ko may kausap siyang isang crew. Pagkatapos ay lumabas na siya. Agad naman akong sumenya sa waiter para sa bill ko. Hinabol ko siya pero medyo nakalayo na siya. Kaya napagdesisyonan ko nang tawagin na lamang siya. "Wife," I almost shouted so she can hear me. Nabigo ako dahil hindi naman siya lumingon. Stupid. Hindi naman kasi wife ang pangalan niya. "Leia," I called her. Lumingon siya. Tumigil ang tingin niya sa akin. Parang tumigil rin ang ikot ng mundo ko. Para akong kinakapos ng hininga. Tinitigan niya ako ng ilang sandali. Pero blanko ang ekspresyon ng mukha niya. Ano yun? Bakit ganon? Hindi man lamang siya nagulat. Wala man lamang siyang naramdaman na makita niya ang asawa niya. Huminto ang isang taxi sa tapat niya. Walang ano-ano ibinuksan niya ito. At hindi na ako tinapunan pa ng tingin. Napakumpas na lamang ang kamay ko sa hangin. Matapos ako maghintay, ganun lang pala ang mangyayari. Napapadyak akong umikot, pero pagtalikod ko, bumungad sa akin ang nakatayong si Misungit. Halos 2 metro ang layo niya mula sa kinatatayuan ko, pero hindi nakaligtas sa akin ang nakaarko niyang kilay habang nakatingin sa akin. Mukhang nakita niya ang nangyari. Lalo tuloy nasira ang araw ko dahil sa ideyang iyon. Sumimangot ako at saka humakbang upang lampasan siya. Ngunit naramdaman ko ang pagsunod ng titig niya. Lalo tuloy akong nainis, kaya naman hindi na ako nagpapigil upang lingunin siya. Ngunit kahit nalampasan ko na siya. "Will you stop staring at me? Call me rude, pero talaga nauubos na ang pasensya ko. Mister, huwag kang assuming. Hindi ko ang tinititigan ko. Yung ali doon oh." Saad niyang umuso pa sa bandang likuran ko. Agad ko namang nilingon iyon. Totoo nga may babae doon. May hawak itong kulay bughaw ng mga rosas. Nanggaling siya kanina roon. Sunod niyan turan dahilan para bumalik ang atensyon sa kanya. Otomatiko rin sinundan ko ang tingin niya. Medyo malapit lang yon sa kinatatayuan kanina ng asawa ko. Sasabi ba siya ng totoo? Huwag kang assuming ha. Kaya tayo nasasaktan dahil assume tayo ng assume. Sunod niyan turan bago naglakad palayo sa akin. Napatangan na lamang ako. Mali nga bang umasa na pwede pa kami? Nang mahal ko? Masasaktan lang ba ako? Napatingin ako sa likuran ng papalayong babaeng masungit. Panahon na nga ba para mag-let go at ibaling na sa iba ang atensyon ko? "I'm home," I declared as I reached the living room. Agad ko namang nakuha ang atensyon niya. She stood up, embraced me and gave me a kiss on my cheek. "How was your day, my dear?" she asked. Matamis rin ang ngiti niya. It was Lainey. Inilapag ko ang gamit ko sa center table bago maupo. Lainey is my best friend. We've been friends for more than 10 years. Nakatira kami sa iisang condo unit. Ang unit na pareho namin pinagtutulungang bayaran. Pero dahil mas malaki ang ambag niya, sa kanya ito nakapangalan. Madalas kaming mapagkamal na magkapatid o kaya kambal. Para akong nakatingin sa sarili ko habang tinititigan siya. Magkamukha kami, pero hindi naman kami magkadugo. I am Leia Adorada, and she is Lainey Mendez. Not relatives, just friends. Sumandal ako sa sofa at napapikit. Kasabay ng pagpikit ay ang pagdaloy sa aking alaala ng nangyari 7 years ago. What? Hindi ko na itago ang gulat ko sa kanyang tinuran. Yes, I want to undergo plastic surgery. She looks so hopeless while saying that. But why do you want to have the same face as mine? I don't get her point. Maganda na siya. Pero bakit gusto niyang palitan ang mukha niya ng mukha ko? Because I admire your beauty. Hindi ko tuloy napigilan ng matawa. At nagagandahan din ako sa'yo. Lainey, you don't need to undergo plastic surgery.
Maganda naman talaga siya. Artistahin nga ang mukha niya. Iyon lamang at mukha siyang mataray dahil sa manipis na kilay at sa kurba na rin ito. Malagatas ang kanyang balat, bilugan ang kanyang mata, matangos ang ilong at may kakapalan ang kanyang labi. Humawak ang dalawang kamay niya sa kamay ko. Kitang-kita ko ang pagsusumamo sa mukha niya, dahilan para mawala ang ngiti ko. Parang awa mo na, pumayag ka na. Ito na lang kasi ang alam kong paraan para makatakas kay Franco. Franco is her possessive boyfriend. Hindi ko naiwasan ang mapabuntong hininga. I don't want to marry him, pero hindi ko naman siya matakasan. I know I can only get rid of him if I will undergo plastic surgery. Hindi na niya ako makikilala and I'll be free. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Mayaman, maganda at nakatapos ng pag-aaral si Lainey. Walang maipipinta sa kanyang buhay. Ang tanging hindi ka nais-nais lang siguro sa kanyang mundo ay ang pagkakaroon ng buhay na nakakasakal. Please, Leia, this is my only hope. Kitang-kita ko ang pagsusumamo sa mukha niya. Muli na naman ako napabuntong hininga. Hindi ako makatanggi dahil na rin napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. 3 years ago, I was 4th year college that time. Titigil na dapat ako sa pag-aaral matapos mamatay ang parents ko dahil sa isang plane crash. Naiwan ako mag-isa. Alam ko may mga kamag-anak kami sa probinsya pero hindi ko naman sila ganun kakilala dahil lumaki akong malayo sa kanila. May pera naman sina mama at papa sa bangko pero halos sumapat lang para sa pagpapalabing sa kanila at pambayad sa mga naiwan nilang utang. Thanks that I met Lainey. Sa una naming pagkikita, nabangga ako ng kotseng sinasakyan niya. Dinala nila ako sa ospital. Pinaimbestigahan na pala niya ako bago ako ma-discharge sa ospital na yon. When she found out my situation, she offered her house to me. She also asked me to do the household chores for her in return. She will finance my study. Naging hulog ng langit ang pagdating niya sa buhay ko. Napamulat ako at napatitig sa kisame. Parang kailan lang nangyari ang lahat ng iyon. 7 taon. 7 taon na pala kami magkamukha. Pagkatapos ng plastic surgery niya, umalis siya at hindi na kami nagkita o nagkausap sa loob ng 3 taon. Nang bumalik siya, parang pasa niya ang mundo. Ang malala, buntis siya. Hindi na ako nagtanong pa bilang respeto sa kanya. 3 years old na ngayon ang bata. Nasaan siya? Nasa poder ni Franco dahil siya ang ama nito. Kung magbiro nga naman ang tadhana, hindi ba? Nagpalit siya ng mukha para layuan si Franco. Pero after 3 years, nabuntis siya at ito pa ang ama. Ano nangyari? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin naman kasi alam kung paano ako magtatanong. Magkaibigan kami pero kailangan pa rin naman namin ng privacy. Leia, tawag niya sa akin. Dahilan para bumalik ako sa realidad. Automatiko ring napatingin ako sa kanya. Madalas Leia ang tawag niya sa akin. But most of the people knows me as Leia. Siya lang talaga ang tumatawag sa akin ng Leia. Dinner is ready. Kain na tayo. Saad niya nang tumingin ako sa kanya. Agad naman akong tumayo at sumunod sa kanya. Habang kumakain kami, bigla ko naalala ang lalaking tumawag din sa akin ng Leia. Si Lainey lang naman ang tumatawag sa akin ng ganong nickname. Hindi ko maiwasang mapaisip. Who's that man? Speaking of him, hindi ko makalimutan ang itsura niya. Matangkad at moreno. Itim na itim ang buhok niya. Kapansin-pansin rin ang berdeng mata niya. Ewan ko kung natural iyon o contact lens lang. Nakakatulala ang mata niya kaya hindi ko na nagawa pang magsalita kanina. Tinalikuran ko na lang siya matapos may humintong taxi sa tabi ko. Muli kong sinariwa sa isip ko ang ilang detalye ng itsura niya. Matangos ang ilong niya. Mamula-mula rin ang bibig niya at napansin ko ring may kakapalan pa ang ibang parte ng labi niya. Ang sarap niya sigurong halikan. Agad kong ipinilig yung ulo ko. Ang halay ng utak ko. Ang lalim naman ang iniisip mo. Want to share? She sweetly smiles to me. Ngumiti rin ako papalit. Do you remember any person who also calls me Leia?
Baka kasi kilala ko talaga ang lalaking yun, pero hindi ko lang siya matandaan. Why? She asked kasabay ng pagkunot noon niya. Naging seryoso na rin ang mukha ko. Meron kasing lalaki kanina. Panimula ko. And then, tanong niya kasabay ng pagpapatuloy niya sa pagkain. Una narinig ko siyang may tinatawag na wife and then after that, he calls me Leia. Agad na napatingin ako kay Lainey dahil sa sinabi ko. Alam kong ako ang tinatawag niya kasi nang lumingon ako sa kanya, nakatingin siya sa akin. Hindi naman siguro ako assuming. Naputol ang sasabihin ko na mabitawan niya ang hawak niyang kutsara. Shock was evident on her face. Lumunok siya bago magsalita. Can you describe him? Napakurap naman ako bago magsalita. Gwapo siya. Parang may foreign blood kasi green ang kulay ng mata niya. Automatic ko siyang napatayo dahil sa tinuran ko. My God, bulalas niya. Ang laki ang kanyang mata at bahagyaring nakaawang ang kanyang labi. Kinabahan ako at naguluhan din at the same time. Why, sino ba siya? Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Kitang-kita kong nanginginig ang mga iyon. Natatakot ako, Leia. Hindi ko alam ang gagawin ko. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Tila ba nang hihina. Malinaw sa akin ngayon. Napagkamalan ako ng lalaking yon. Akala niya, ako si Lainey. Sino ba kasi ang lalaking yon? Hindi siya umimik. Nakita ko ang pagyugyog ng balikat niya. Senyales ang tahimik niyang pag-iyak habang nakayuko. Please, sabihin mo sa akin. Nakita kong pinunas niya ang kanyang pisngi bago tumingin sa akin at magsalita. He is my ex-husband. What? Napatayo ako. Ex-husband? Is she kidding me? Ex-husband? Paano nangyari yon? Nang umalis ako after the plastic surgery, nakilala ko siya. He is Zach. Zach Javier. I fell in love with him and after just a month of dating, we got married. I gasped. Wala ako maapuhap na salita dahil sa shock. You know, I really want to get rid of Franco. So I married him. After all, he can give everything I want, including a life of a queen. So it's not love, Lainey. You just used him. Mahinahon kung saad. Kahit papaano na-absorb na ng utak ko ang revelasyon niya. Sabihin na natin ganoon. We're okay for a year. Hanggang sa maramdaman kong malungkot palang maging asawa niya. Yes, I can buy anything and everything I want, but he always out for business trip. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Tila ba habang nagkukwento siya, ay nakikita niya na sa kanyang isipan ang nangyayari noon. At nakakalungkot yon. Naramdaman ko ang pagkukulang niya. So I do clubbing every time he's out. And honestly, I flirt with different men. I cheated on him and he's aware of that. Alam niya lahat yon, pero hinayaan niya ako. Tumulo ang luha niya pero agad din naman iyong pinunas. And then, Franco came into the picture. I enjoyed his company and he got me pregnant. Sunod niyang saad kasabay ng pag-iwas ng tingin. Hindi ako mapaniwala sa narinig ko. Napaka-complicated ng buhay niya. Hindi ko akalaing legally married siya tapos may anak siya sa ibang lalaki. Kahit gaano ko isipin, hindi maitatangging si Lainey ang nagkamali. Kung nalungkot siya, hindi sagot ang clubbing at pagbaling ng atensyon sa ibang lalaki. At ngayon, mulang sinabi sa akin yan, Lainey. Mahinang saad ko. Because I thought it was done. Akala ko pwede nang ibaon sa limot ang lahat. Ibaon sa limot? Nagbibiro ba siya? Kasal sila kaya paano niya yun naisip? I can't believe it. So what's your plan now? Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Naiinis ako sa klase ng pag-iisip ng kaibigan ko. Pero labas naman ako sa issue na to. Hindi naman yata tama yung mag-hysterical ako. I need to fix the mess I made. I need to file a divorce as soon as possible. Marahan ako napatango. Do it, if that's what you think is right. Saad kong bumaling sa pagkakaupo. Dapat lang naayusin niya na dahil lumalaki na ang anak niya. But I need your help. Agad ako napatingin sa kanya. Bakit kailangan niya ang tulong ko? Kailangan ikaw ang mag-file ng divorce. Napaawang yung labi ko. Bakit? Because the person he married is... Napapikit siya bago nagsalita.
is Alea. Alea, Leia, Adorada. Para akong nawala ng lakas. Pakiramdam ko nanginginig ang tuhod ko. Pakiramdam ko matutumba ako kahit nakaupo naman ako. Mabilis siyang lumapit sa akin at agad na lumuhod sa tabi ko. Humawak ang dalawang kamay niya sa hita ko. I'm sorry. I'm really sorry. That time, hindi ko pa naaayos yung identity ko. No one will believe that I am Lainey Mendez. All the documents present at that time telling me that I am you. I really want to marry Zach that time, and I have no choice but to use your identity. Tumulo ang luha ko. Gusto ko siyang saktan pero parang nilunod na ako ng panghihina ng kalamnan. Bakit mo nagawa sa akin to? Yan lang ang tanging lumabas sa bibig ko. I'm sorry. Lumakas ang hikbi niya. Akmang bubukas na ang bibig ko para magsalita nang biglang may nag-doorbell. Pinunas ko yung luha ko. Sino ba kasi ang nasa labas? Napaka-wrong timing naman ang dating niya. Napakarami ko pang gustong sabihin kay Lainey. Fix yourself. Mukhang may bisita ka. Saad ko. Siguro isang tabi muna natin to. Mukhang may bisitang dumating. Tumango siya bilang tugon bago siya tumayo at inayos ang kanyang sarili. Muling tumunog yung doorbell. Titingnan ko kung sino yon. Nagbolontaryo na lang ako. Para naman kasing hindi pa siya handang humarap sa kahit na sino. Dapat, ako yung pinaka-apektado pero bakit sa itsura niya, parang siya ang pinagsakluban ng langit at lupa. Patuloy sa pagtulo ang luha niya, kaya naman kumalat ang eyeliner niya. Kung bakit ba naman kasi, nasa loob na nga siya ng bahay, kailangan pa niyang mag-makeup. Nang buksan ko ang pinto, isang lalaki ang bumungad sa akin. Makapal ang kanyang kilay, singkit ang kanyang mga mata. Hazel brown ang kulay ng kanyang bilumata na animoy, tumerno sa kayumang giniyang balat. Matangos ang kanyang ilong at manipis ang mamasama-masa niyang labi. He looked decent in his white polo paired with slacks. Good evening, ma'am. I am looking for Alea Adorada, he said fluently. Matikas ang katawan niya at maayos ang kanyang tindig. Ako yon. What can I do for you? Hindi ko maiwasang mapakunot noo at mapatitig sa kanya. Sino ba kasi to? Ma'am, your husband told me to fetch you here. Napaawang ang labi ko. Husband? Kagad ako nakaramdam ng pagkataranta at pagkabalisa. I tried to compose myself. Wait a minute. Turan ko bago dali-daling sinara ang pinto. Napasandal ako sa pintuan pagkasara ko nito. Bumunga din sa akin ang nakatayong si Lainey. Hinahanap ka nila. Para akong lalamunin ng matinding kaba. No, ikaw ang hinahanap nila, Leia. Kita ko rin ang pagkataranta sa mukha niya. Lalo tuloy akong kinabahan. Pakiramdam ko nanunuyo yung lalamunan ko. But they are referring to you. Dahil ikaw naman talaga ang ex-wife niya. Pakiramdam ko pinagpawisan ako ng malapot. Diyos ko, ba't ako napunta sa ganitong kakomplikadong sitwasyon? Legally, ikaw ang asawa. Dahil pangalan mo ang ginamit ko noon. Napalunok ako. Anong gagawin ko? Humakbang siya papalapit sa akin at masuyong hinawakan ng kamay ko. Please, help me fix my mess. You know, right? I'm trying to get my son from Franco. And I can't do that if I have to deal with Zach. Pero Lainey, parang hindi ko yata kaya ang pinapagawa niya. Please, Leia, nakikiusap ako. Please, mag-uusap lang naman kayo. And just go with the flow. Give what he wants. So that we can easily file a divorce. I sighed. Pakiramdam ko maluluha ako. Pero pilit kong pinigilan. Ang mahirap kapag nakabaon ka sa utang na loob, hindi ka makatanggi. Plus paano ba naman ako makakatanggi sa kanya? Parang pamilya ko na siya. At sa itsura niya ngayon, kaagad na tibag ang namuong galit sa kanya. Nangibabaw na ang awa. Tumingin ako sa kanya. Muli akong bumuntong hininga bago ako buksan ang pintuan at harapin ang lalaking sumusundo sa akin. Sa pagkakataong ito, ay ano nga ba ang magiging desisyon ni Leia na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay? Yan ang ating pakaalamin sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Abangan po natin ang pagpapatuloy ng ating kwento bukas. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.